Nalilito sila no kung paano daw i-match yung speaker sa amplifier no. So bibigyan ko lang muna kayo unang example no. Pupunta muna tayo sa ohms no, ohms or resistance or impedance no. Sa isang amplifier kasi may makikita kayo ng ganito. For example, 4 ohms 4 ohms, di ba? Tapos may nakalagay na ganito to 16 ohms, no? Yan. So ibig sabihin yan mga sir, mga paps, mga katalas, pwede daw sa isang channel mo, one channel to one sa. Ang sabi daw diyan, pwede ka raw maglagay ng 4 ohms, 5 ohms, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hanggang 16 ng ohm sa isang channel. Pwede ka raw maglagay niyan. Ayan ang sabi ng speaker as amplifier mo. Ayan ang kalagay sa amplifier mo. Ngayon, may nakita ka namang isang amplifier na ganito. Ohms. Yan. Ang pwede daw sa one channel mo ay 4 ohms at saka 8 ohms lang. No? Ayan ang ibig sabihin yan. Pag ganito. Baka malito ka yan sa amplifier. Ganyan yan. Sa isang channel daw, pwede ka raw maglagay ng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 16 ohms. Nakakita ka ng isang amplifier pag ganito ang nakalagay. So, ang pwede daw ilagay dyan ay 4 ohms lang at saka 8 ohms. No? Ganyan siya. Ngayon, paano ba ito ibagay sa amplifier, no? Ganito yan. So, sa amplifier mo, sa isang channel, no? Sa isang channel, para hindi ka malito ha, sa isang channel, ay may 700 capacity daw. Pwede daw siya na 700 watts. Max na yan, watts. Max na yan, max, no? Sa isang channel daw. Ang nakalagay doon is 4 ohms. And, ganyan, 8 ohms. Or impedance, no? Impedance, resistance, isa lang yan. No? Ngayon, gusto ko kailangan makuha mo muna yung RMS nito. Ang RMS nito nasa 494 something. Yan. Pero pwede ka na maglagay ng 500 dyan. No, 500 watts. Ganito kasi yan. Sa isang channel daw ay 700 watts. No. Ang kaya daw. Yung max na yun, max na. So, kukuha tayo ng RMS para hindi naman masunog yung amplifier mo. So, 500 lang lang, 500 watts lang daw. Ang sabi kasi rito, pwede ka daw sa isang channel, pwede ka maglagay ng 8 ohms. No? 8 ohms na speaker na 500 watts. Ayan ang sabi dyan. Watts. Ayan siya. Sa isang channel lang yan ha. Ganyan pagkaunawa ha. Ayan, sa isang channel. 8 ohms daw, 500 watts. Pwede daw siya. May nakalagay ng 4 ohms. Paano ba ito gawin? So, ang sabi doon, sa isang channel, di ba, may 4 na yun. Positive, negative, di ba? Ganyan yan. Sa isang channel daw, pwede ka maglagay ng 4 ohms. Pero 500 watts pa rin siya. Ganito kasi yan. Sa isang channel, may dalawa yan. Maglagay ka ng 8 ohms na speaker. 8 ohms na speaker na 250 watts. Yan. Sa isa naman, maglagay ka ng 8 ohms na speaker na 250 watts. Diba? 250 plus 250, 500 watts na. Bakit 8 ohms? Kasi once na may formula kasi yung mga pops. No? Ayan, may formula kasi yan. 8 divide to speaker, divide to, kasi parallel yan divide to speaker is 4, di ba? 0, di ba? Ayan siya, 4 ohms. Ayan ang ibig sabihin doon sa amplifier mo. Ganyan siya. Ayan, ganyan.
Kasi baka ang mangyayari kasi, maglalagay ka ng 4 ohms. Na mamaya, nakita mo 500 to, magdagdag ka pa ng 500, di ba? 500, 500. 8 ohms, 500, 8 ohms, 500. Nako, di 1,000 na. 4 ohms, 1,000 watts na. O, di ba? Susunog na yung amplifier mo. Ganyan siya. Oh. Isa lang din naman yan. Hindi kayo maglagay ka ng 4 ohms lang, isang speaker lang. Oh, 4 ohms, maglagay ka ng sa isang channel mo, 4 ohms, isang speaker lang. Oh, 4 ohms, 500 watts. Oh, okay lang. Isang speaker lang. No, isang speaker lang din. Parang ganito lang din siya, 8 ohms. Diba? Eh, naglagay ka pa ng speaker na dalawa. Di 1,000 watts na. Diba? Isa-isa lang. Isang channel, 8 ohms, 8 ohms, 500. Tapos sa pangalawang channel naman, 8 ohms, 500. No? Kung maglagay ka ng dalawang speaker, dapat 250 lang. Yun lang siya. Sinasabi na maraming salamat. Kahit pa paano, may naintindihan tayo konti. Tsaka may naka-upload akong picture kung paano ang tamang formula sa ohms, no? Or resistance or impedance.